Gerald, dumaan tayo sa Paraiso Verde. Untag ko kay Gerald. Yes, boss. Sagot niya at hindi na nagtanong kung bakit. Bibili ako ng bulaklak sa Paraiso Verde. Kilala ang bayan na iyon na flower city dito sa probinsya namin. Kabi-kabilaan din ng flower shop doon. Naalala ko doon nga pala ang bayan ni Lucy. Matanong nga kung saan siya sa Paraiso Verde. Makaraan ng ilang minuto ay pumasok na kami sa bayan ng Paraiso Verde. Pinuntahan namin ang paboritong flower shop ni Mama at bumili doon ng isang bouquet ng red roses. Mamayang gabi ay uumpisahan ko na ang panliligaw. Excited ako na medyo kabado. First time ko kasing manligaw. Never pa akong nanligaw at nagbigay ng bulaklak sa isang babae maliban kay Mama. Mga babae ang lumalapit sa akin pero kabaliktaran naman nilang lahat si Lucy. Hindi siya ang tipo ng babaeng lalapit sa akin at magpapakita ng motibo. Ni hindi nga siya makatingin sa akin ng matagal eh. Thank you and keep the change. Iniabot ko ang bayad sa babaeng staff ng flower shop at kinuha ang bouquet ng red roses. Maingat ko itong inilapag sa tabi. Itinaas ko na ang bintana ng sakyan at sinanyasan sa Gerald na pausari na ang sasakyan. Hindi naman nakaligtas sa paningin ko ang gumuhit na kuryosidad sa mukha niya. Alam ko nagtatanong siya para kung kanino ang bulaklak. Malalaman din niya kalaunan. Pumasok na kami sa sentro ng bayan ng Paraiso Verde. Marami kaming nadadaanan na establishmento gaya ng fast food chain, bangko, salon, samut-sari mga shop at mga kainan. Madadaanan din namin ang pampublikong ospital at ang kabi-kabila ang mga butika. Pero natigilan ako nang may nakita kong pamilyar na figura at mukha. Kumislot ang puso ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Lucy ang nakikita ko at may kasama siyang lalaki na nakakbay sa kanya. Tumatawa siya, tinahampas pa sa braso ang lalaking kasama. Tila may malaking kamauan dumakot sa puso ko at dinudurog ito habang pinapanood sila na masaya. Akala ko ba wala siyang boyfriend? Sino kasama niya? Niloko lang ba niya ako? Mahigpit kong naikuyom ang kamao at tumigting ang pangako. Tila pula na rin ang nakikita ko sa paligid. Nagingit-git ang dibdib ko sa inis at unti-unti nang nagiging galit. Pagbaba ko ng sasakyan ay bitbit ko ang bouquet ng red roses at lumapit sa poste ng ilaw. Doon ay inihampas-hampas ko ang bulaklak. Doon ko'y binuhos ang ngit-ngit ko at galit ko. Hindi ko tinigilan ang paghampas ng bulaklak sa poste kahit lasog-lasog na ito at bali-bali na ang sanga. Wala na rin akong pakialam sa kakaibang tingin sa akin ng mga tauhan ko. Damn it! Sigaw ko at ibinalibag ang luray-luray ng bulaklak sa basurahang nandoon at nagmamarcha ng pumasok sa loob ng bahay. Sumalubong naman sa akin si Lorna na pababa ng hagdan at karga si Rafael na umiiyak. Tila lalong nadagdagan ng init ng ulo ko. Ano nangyari? Bakit umiiyak si Rafael? Pasikmat kong tanong. Namutla naman si Lorna. Nahulog po sa kama niya si Rafael, sir. Si Lucy po umalis. May emergency daw po sa kanila. Saglit lang daw po siya pero hanggang ngayon ay hindi pa bumabalik. Anong emergency? Yung magkikita sila ng lalaki niya? Sinungaling. Akin na si Rafael. Natatarantang iniabot sa akin ni Lorna si Rafael na umiiyak pa din. Shh. Hush now, son. Dad is here. Pagpapatahan ko sa kanya, humihikbing tumingin siya sa akin. Yaya, si Daddy. Tumiimbagang ako. Yaya Luz is gone. Hindi na siya babalik dahil magkasama na sila na lalaki niya. Pumalahaw siya ng iyak, sabay sapak sa mukha ko. Shit. Kailangan sumailalim sa bypass operation ng nanay mo sa lalong madaling panahon dahil may 3 ugat siyang barado. Dahil limitado lang ang kakayahan namin dito sa ospital, ay sinusuwestiyon ko na ilipat siya sa mas malaking ospital na kompleto sa kagamitan. At ngayon pa lang ay ipinapaalam ko na sa iyo na malaking halaga ang kakailanganin mo. Sabi ng doktor. Sinabi din ng doktor ang estimate ng halaga na kakailanganin ko sa operasyon ni nanay. Tila ako pinagbagsakan ng langit at lupa sa sinabi ng doktor na sumuri kay nanay. Hanggang sa magpaalam na ito at umalis sa tabi ni nanay at nakatulala pa rin ako. Hindi biro ang halagang kailangan para sa operasyon ni nanay. At saan naman ako kukuha ng malaking halaga?
Pero ayokong mahirapan si nanay lalo na't ayokong mawala siya. Mate, kumusta? Nakasalubong ko si Doc sa hallway. Untag sa akin ni Joy. May dala siyang supot na may lamang Tupperware. Bit-bit niya ang thermos na pinakuha ko at isang malaking paper bag na may lamang bedsheet, kumot at ilang damit, pamalit ni nanay. Bagsak ang balikat na hinarap ko si Joy. Kasabay din ang pagbagsak ng luha ko. Oh, mate, bakit? Ano bang nangyari? Ano bang sabi ng doktor? Sunod-sunod na tanong ni Joy. Baka sa kanyang mukha ang pag-aalala. Joy, sabi ng doktor kailangan sa ilalim si nanay sa bypass operation sa lalong madaling panahon dahil may 3 siyang ugat na nakabara sa puso. Naiiyak na sabi ko. Naku, mukhang delikado nga yan at malala. Sambit niya. Ang malaking problema pa, mate. Kailangan ko ng malaking halaga. Hindi biro ang halaga ng operasyon ni nanay. Pero saan naman ako kukuha ng malaking halaga? Sinabi ko sa kanya ang halaga na maaaring kailanganin ni nanay sa operasyon. Hinawakan ako sa balikat ni Joy. Problema nga yan, mate. Kahit nga siguro ipahiram ko sa'yo lahat ng ipon ko, kulang pa din. Nanlulumo ding sabi niya. Pinahid ko ang luha sa pisngi. Hindi ako pwedeng panghinaan. Kailangan ko magpakatatag at mag-isip ng paraan para kay nanay. Hingi ako ng tulong sa munisipyo, sa mga politiko. Siguro naman tutulungan nila ako kahit papaano. Mate, bakit hindi ka kaya humingi ng tulong sa Papa Labs mo? Kumunot ang noo ko sa question ni Joy. Papa Labs? Yung amo mo? Si Papa Labs rider mo? Subukan mo manghingi sa kanya ng tulong. Malay mo tulungan ka niya. Namilog ang mata ko sa sinabi ni Joy at may bumangong pag-asa sa puso ko. Oo nga. Sige, susubukan ko lumapit sa kanya. At doon ko lang din naalala na hindi pa ako kumukontak sa mansyon. Ang paalam ko lang kasi mabilis lang ako at babalik agad. Siguradong hinahanap ako ni Ryder, lalo na ni Rafael. Ayaw pa naman noon na nawawala ako sa paningin niya. Di bale, bukas na bukas din bago pumutok ang liwanag ay babiyahe ako pabalik sa mansyon at magpapaalam muna na mag-leave. At susubukan ko ring humingi ng tulong kay Ryder. Naku Lucy, bakit ngayon ka lang? Bungad sa akin ni Ate Melinda. Pagpasok ko ng kusina, naabutan ko siya, si Ikang at si Dandan na nagpe-prepara para sa agahan. Eksaktong 6:00 ay nakarating ako dito sa mansyon. Wala pa nga ako masyadong tulog at umidlip-idlip lang ako kagabi habang binabantayan si nanay. Nakaalis lang ako kanina nang dumating si Joy para palitan ako sa pagbabantay kay nanay. Pasensya na Ate Melinda. May emergency lang kasi sa bahay kahapon. Sinugod sa ospital ang nanay ko. Paliwanag ko. Ganun ba? Kumusta naman ang nanay mo? Kumuhit ang pag-aalala sa mukha ni Ate Melinda. Nasa ospital pa rin Ate Melinda. Hindi pa maganda ang lagay niya at kailangan siyang operahan sa puso sa lalong madaling panahon. Naku, abay seryoso nang ang lagay ng nanay mo at mahal ang operasyon pagdating sa puso. Nakakalungkot naman ang kalagayan ng nanay mo, Ate Lucy. Nakikisimpat siyang sabi ni Dandan. Magdasal ka lang, Day. Gagaling din ang nanay mo. Ngumiti ako sa kanila. Salamat sa inyo. Si Lorna pala. Hinanap ng mata ko ang isang kasambahay. Nandun sa kwarto ni Rafael. Siya ang kasama matulog ni Rafael. Inaaway pa nga siya kagabi at ayaw siyang patulugin sa kwarto. Ikaw ang hinahanap ng batang iyon. Ganun ba? Anong plano mo ngayon? Absent ka ba muna? Magpapaalam muna ako na magli-leave kay sir. Hihingi na rin sana ako ng tulong sa kanya para kay nanay. Ay, mainam nga. Sigurado naman tutulungan ka ni sir. Ngumiti ako. Sana nga. Melinda, pahingi ako ng kape. Kumislot ang puso ko nang marinig ang malaking boses ni Ryder. Lumingon ako sa kanya. Nagsalubong ang mga mata namin. Umawang alabi ko at pasimpleng pinasadahan siya ng tingin. Naka-t-shirt na puti siya at jogger na itim. Magulo ang kanyang buhok at naamoy ko pa ang alak sa kanyang hininga. Mukhang magdamag siyang uminom. Sulubong ang kanyang kilay at matiim ang tingin sa akin. Magandang umaga po, sir. What are you doing here? Napalunok ako sa tono ng boses niya. Parang hindi siya natutuwa na makita ako. Kababalik ko lang po, sir. Ano po? Come to my office.
Doon tayo mag-usap. Maotoridad na sabi niya. Melinda, dalhin mo na lang sa opisina ko ang kape. Opo, sir. Tumalikod na si Ryder at lumabas ng kusina. Sumunod naman ako sa kanya. May kaba sa dibdib ko dahil sa madilim na aura. Mukhang bad timing yata ako dahil bad mood yata siya. Pagpasok namin sa library office ay kasunod na rin namin sa Ate Melinda. Inilapag niya ang tasa ng kape sa desk. Tumingin sa akin sa Ate Melinda nang papalabas na siya. Tinanguan niya ako at nginitian. Parang gusto kong sumunod sa kanya palabas. Umugot ako ng malalim na hininga at humarap na kay Ryder. Pero agad ko ding nahigit ang hininga ng masalubong ko ang matiim niyang tingin. Umiikting pa ang kanyang panga. Tumikim ako. Sir, mabuti naman at isipan mo pang bumalik. Malamig na tura niya. Mukhang galit siya sa biglaan kong pag-alis kahapon. Naintindihan ko naman. Sir, I'm sorry po kung hindi po ako nakapagpaalam kahapon at basta na lang umalis. Pero nagsabi naman po ako kay Lorna. Alam mo bang nahulog sa kama niya si Rafael dahil wala ka? Kung wala nga lang carpet ang sahig, ay malamang may bukol at pilay siya. Panay nga ang iyak at hinahanap ka. Pananermon niyang sambit. Nagilty naman ako at naawa nang malamang nahulog si Rafael sa kama. Tila may kumurot sa puso ko na malamang umiyak siya tinanap ako. Sir, I'm sorry po talaga. Hindi ko po kagustuhan na nangyari kay Rafael. May emergency lang po sa bahay kaya kailangan ko pong umuwi. Ngumisi siya at sarkastikong tinignan ako. Emergency? Anong emergency? Yung lalaki mo? Kumunot ang noo ko. Ano daw? Lalaki ko? Po? Ano pong lalaki? Huwag ka na magmaang-maangan pa. Nakita kita kahapon kasama mo ang lalaki mo. Tiimbag ang nasabi niya. Dumilim pang lalo ang kanyang muka at tumalim ang tingin sa akin. Napalunok naman ako. Lalo lumakas ang kabog ng dibdib ko sa kaba. Sir, hindi ko po kayo maintindihan. Nagkakamali po yata kayo. Naputol ang sasabihin ko nang may kinuha siya mula sa drawer at inihagis sa ibabaw ng desk. Isang maliit na brown envelope iyon. Yan ang sahod mo ngayong buong buwan. Dinagdagan ko pa yan. Kunin mo't umalis ka na. Umawang ang labi ko sa sinabi niya. Po? Pinapaalis niyo na po ako? Yes, hindi ka marunong sumunod sa usapan. Basta ka lang umalis at iniwan ang anak ko. Hindi ko kailangan ng mga kagaya mo. Malamig niyang sabi, kasi lamig ng mga tingin niya sa akin. Nataranta naman ako. Bakit bigla-bigla mawawalan ako ng trabaho? Hindi pwede ngayon. Sir, may rason naman po kung bakit ako umalis kahapon. I don't care. Kunin mo na yan at umalis ka na. I don't want to see you anymore. Galit na anin niya na nagpapitlag sa akin. Tila may punyal na sumaksak sa puso ko dahil sa sinabi niya. Parang mas masakit pa yun kasi sa nawalan ako ng trabaho. Take the money and get out now. Napapikit ako at napalunok. Lumapit na ako sa desk at nanginginig ang kamay na dinampot ang maliit na brown envelope. Tumingin ako sa kanya pero agad din ako nagbaba ng tingin ng parang punyal ang kanyang mata sa talim kung tumingin. Get out! Napapitlag ako nang muli siyang sumigaw. Tumalikod na ako, kasabay ng pagtulo ng luha ko. Sumisinghot na inilagay ko sa duffel bag ang mga damit ko. Hindi ko akalain na nang dahilan sa biglaan kong pag-alis kahapon ay mawawalan na ako ng trabaho. Pero hindi ko pinagsisihan na umuwi ako kahapon. Iiwan ko ang anumang ginagawa ko para kay nanay. Pero paano na ngayon na wala na akong trabaho? Grabe naman si sir. Bakit naman agad-agad sinasante niya si Lucy? Sambit ni Ikang. Sus, nagtaka ka pa kay sir, Ate Ikang. Alam mo naman si sir, kapag pumalpak ka sa trabaho, babay na. Ana Denden. Hindi naman pumalpak si Lucy May emergency lang sa kanila, kaya siya umalis. Yun ang hindi maintindihan ni sir. Sabat naman ni Lorna. Baka nabibigla lang si sir. May hangover pa yata siya. Buong gabi kasi siyang uminom sa opisina niya. May problema yata siya. Hayaan mo kapag kumalma na siya, isusubukan kong kausapin siya. Sambit ni Ate Melinda. Suminghot ako at pinahid ng braso ang luha sa aking pisngi. Ayos lang Ate Melinda. Yun ang desisyon niya Pero sa totoo lang, sumasama ang loob ko. Sayang naman kasi kung aalis ka, Lucy.
Oo nga, paano na si Rafael? Tanong ni Lorna. Natigilan ako. Sa pag-alis ko hindi ko na makikita si Rafael. Kahit sa maiksing panahon lang ay napamahal na siya sa akin. Sana lang sa susunod na magiging yaya niya, mahaba din ang pasensya at makasundo rin niya. Hinarap ko si Lorna. Ikaw na munang bahala sa kanya, Lorna. Habang wala pa akong kapalit, alagaan mo muna siya. Habaan mo lang ang pasensya mo. Naku, mahirap yata yung sinasabi mo, Lucy. Kagabi nga lang pinagbabato niya ako ng mga laruan niya eh. Kulang na lang magsuot ako ng helmet at baluti. Sa'yo lang naman sumusunod ang batang yun. Ngumiti ako kasabay ng muling pagtulo ng luha ko. Mabilis ko naman yung pinahid ng kamay. Basta, habaan mo na lang ang pasensya mo sa kanya at lagi mo siyang kakausapin para hindi niya maramdamang mag-isa siya. Pakiusap ko kay Lorna. Tumangutango naman siya. Ziniper ko na ang duffel bag at isinukbit ko na sa balikat ang backpack. Hinarap ko ang apat. Nakaguhit ang kalungkutan sa kanilang mga mukha. Kahit maiksing panahon ko pa lang silang nakasama ay naging mahalaga din sila sa akin. Para ko na silang mga kapatid. Siguradong mamimiss ko sila. Nagpaalam na ako sa kanila at lumabas na ng servant's quarter. Grabe naman, ang kitig naman pala ng utak niyang papalabs mo eh. Hindi makaintindi sa emergency. Walang pakundangan, sinasandi ka agad. Huwag mo nang ika-crush yan. Nagigigil ako ha. Letanya ni Joyce sa mahinang boses. Pagkagaling ko sa mansyon ay sumaglit ako sa bahay para dalhin ang mga gamit ko at dito agad sa ospital dumiretso. Natutulog pa si nanay. Kakaturok lang daw sa kanya ng nurse ng gamot. Mabuti na lang at tulog siya nang dumating ako. Hindi niya nakita ang pamumula ng mga mata ko dahil sa kaiiyak. Masama ang loob ko nang umalis ako sa mansyon at lalong masama ang loob ko kay Ryder. Hayaan mo na siya, mate. Hindi ko rin kailangan ng tao makitid ang utak. Himuto ko. Tama, mate. Ang intindihin mo na lang ngayon ay si Aling Luisa at yung pagpapaopera niya. Paano kaya yun? Bumuntong hininga ako tumingin kay Joy. Lalapit ako sa mga politiko. Kakapalan ko ang mukha ko. Kung kailangan mamalimos ako at lumuhod, gagawin ko. Ngumiti siya, tinawakan ng braso ko. Huwag kang mag-alala, mate. Hahanap din ako ng paraan. Si nanay tutulong din daw. May mga kakilala siyang pwedeng lapitan at hinga ng tulong. Nahihiyang ngumiti ako sa kaibigan. Salamat, Joy ha. Mabuti na lang talaga at may kaibigan akong handang tumulong sa akin. At least, nararamdaman kong hindi ako nag-iisa. No! No! Sige na naman, Rafael. Kumain ka na. Masarap ito. Di ba paborito mo to? No! Binuksan ko ang pinto ng kwarto ni Rafael nang marinig ang tili ni Lorna. Nakita ko ang plato at nagkalat na ang pagkain sa carpet. What's happening here? Tumingin sa akin si Lorna. Namamroblema ang bukas ng kanyang muka. Sir, ayaw niyo pong kumain. Tinignan ko si Rafael na parang wala lang na nilalaruan-laruan niyang bulldozer. Wala siyang pakialam sa paligid at parang bumalik siya sa dati. Bumuntong hininga ako at napahilot sa sentido dahil sa pagpitik ng ugat doon. May hangover pa ako. Kumuha ka ng bagong pagkain, Lorna. Ako na magpapakain sa kanya. Pagkatapos ay linisin mo na rin ito. Utos ko sa kasambahay. Opo, sir. Tumayo na si Lorna, bitbit ang tray na may lamang pinggan, kutsara, tinidor at baso ng tubig. Pagdaan niya sa harapan ko ay napansin ko ang pamumula ng noon niya. Mukhang binato na naman siya ni Rafael. Nalapitan ko ang anak at matamang pinagmamastan, pero tila hindi niya ako nakikita. Kagabi ay iyak siya ng iyak at panay ang tawag kay Lucy. Kinukuha ko siya para itabi sa pagtulog pero ayaw niya at lalo siyang umiiyak. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Mabuti na lang at napagod siya sa kaiiyak at nakatulog. Makalipas lang ilang minuto ay bumalik si Lorna na may dalang panibagong pagkain. Inilapag niya yun sa coffee table. Kinuha ko naman ang plato at kutsara at lumapit kay Rafael na abala pa rin sa paglalaro. Rafael, kain na. Tawag ko sa anak pero hindi niya ako pinansin. Kumutsara ako ng kanin at nilagyan ko ng paborito niyang ulam. Iniumang ko ang kutsara sa kanyang bibig pero umiling-iling lang siya. Rafael, kain ka na. Paborito mo to. Lambing ko sa kanya pero umiling-iling siya at bahagyang lumayo. Hinabol ko naman ang kutsara ang bibig niya pero tinabig lang niya ito.
tumapon ang pagkain sa carpet. Pumikit naman ako ng mariin, nakaramdam na ako ng inis. Humugot ako ng malalim na hininga at muling kumutsara ng pagkain. Iniumang ko ito ulit sa kanyang bibig pero inilalayo lang niya ang bibig. Ayaw niya talagang kumain. Rafael, kumain ka na. May tono na ng pagbabanta sa boses ko. No, sagot niya at umiling-iling. Kahit kunti lang anak, sige na kumain ka na. Idinuldul ko ang kutsara sa kanyang bibig. No! Muli niyang tinabig ang kutsara at natapon ulit ang pagkain. Rafael! Di ko na napigilang singhal sa kanya. Nalukot ang mukha niya at humihibi na. Nagiging bad boy ka na naman. Naiinis nang sabi ko. Umiyak siya sabay ng bato ng laruan sa pader. Shit! Mahinang mura ko. Lalong nadagdagan ang inis ko dahil sa pag-iyak niya. Yaya Usi! Yaya Usi! Palahaw niya ng iyak habang tinatawag si Lucy. Tila nagpanting ang tenga ko. Kagabi pa siya ganito at walang ibang tinatawag kundi si Lucy. Wala na si Yaya Lucy. Hindi na siya babalik. May karot sa puso ko nang sabihin iyon. Lalo siyang umiyak at naglupasay na sa carpet. Bumangon siya at dinampot ang isang laruan sabay bato sa pader. Stop it, Rafael! Hindi ko na napigilang sigawan siya na lalo niyang ikinaiyak. Mabilis ang sumunod na pangyayari. Dinampot niya isang laruan at sa akin ibinato. Sumapul ito sa noo ko na ikinamura ko at ikinatili ni Lorna. Inilapag ko ang plato sa tray. Rafael! Bad Daddy! Bad Daddy! Paulit-ulit niyang sigaw sa akin at binato pa ulit ako ng laruan pero mabilis ko nang nasalo iyon. Ngayon lang siya naging ganito kabayolente. Sinasaway ko siya pero ayaw niyang makinig. Ano bang nangyayari dito at nag-aaway kayong mag-ama? Nalangon ko si Mama na pumasok ng kwarto, kasunod niya si Papa at Ate Melinda. Ma, shit! Mura ko nang muling tumama ang laruan sa pisngi ko. Rafael, stop it! Saway ni Papa na lalong ikinaiyak ni Rafael. Isa ka pa, Ramon. Huwag mo sigawan ng apo mo. Saway naman ni Mama kay Papa at lumapit kay Rafael. Sumusobra ng ugali ng batang yan. Eh kanino pa ba siya magmamana? Eh di sa inyo rin mag-ama. Sikmat ni Mama at sinamaan kami ng tingin ni Papa. Natahimik naman kami ni Papa. Rafael, aputahan na. Nandito na si Lola. Pag-aalo ni Mama kay Rafael. Yumakap naman ang anak ko kay Mama. Lola? Ano yun na po? Ano bang gusto ng apo ko? Malambing na kausap ni Mama kay Rafael. Yaya Usi. Umiikbing sabi ni Rafael. Kunot noong tumingin si Mama sa amin at sa mga kasambahay. Nasaan ba si Lucy? Tanong ni Mama. Bumuntong hininga ako at namewang. Akmang sasagot ako pero inunahan ako ni Lorna. Pinalayas po ni Sir, Ma'am. Masama kong tinignan si Lorna na kumagat labi at yumuko. Ano? Pinalayas mo? Bakit mo pinalayas, anak? Sunod-sunod na tanong naman sa akin ni Mama. Pinaalis ko siya, Ma, dahil basta na lang siyang umalis kahapon at iniwan si Rafael na tulog. Nahulog pa nga siya sa kama. Kung wala lang carpet, ay baka may bukol at pilay na siya. Inis na sambit ko. Yun naman pala eh. Dapat nga lang siyang paalisin. Hindi niya magampanan na maayos ang trabaho niya. Sang-ayon ni Papa sa akin. Baka naman may dahilan si Lucy. Baka may emergency sa kanila. Ani Mama. Yun nga sabi niya. May emergency daw sa kanila pero nakita ko kahapon. May kasama lalaki. Mas inuna pa niya ang lalaki niya kasi sa anak ko. Muling nanumbalik ang ngit-ngit sa dibdib ko nang maalala ang nakita kahapon. Tila may sumusuntok sa dibdib ko at gusto ko rin magwala gaya ni Rafael. Sir, mawalang galang na po pero mali po yata kayo ng intindi. Salubong ang kilay na tinignan ko sa Melinda. Sir, isinugod po sa ospital kahapon ang nanay ni Lucy. Hindi po siya kaagad nakabalik dahil seryoso po ang lagay ng nanay niya sa ospital. Nangangailangan po ito ng agarang operasyon sa puso. Maaga nga po siyang bumalik dito para manghingi sana ng tulong sa inyo. Natigilan ako sa sinabi ni Lorna. Oh my God, Ryder! Ano ba itong ginawa mo? Wala kang awa sa tao? Basta mo nalang pinalayas nang hindi mo inaalam ang totoong dahilan? Sermon sa akin ni Papa at ni Mama. Hindi naman ako nakaimik. Nakaramdam ako ng pinong kurot
sa dibdib ko. Ano bang nagawa ko? Tingnan mong ginawa mo, pati anak mo nadadamay. Hindi mo naman kayang kontrolin ang anak mo. Pabalikin mo dito si Lucy. Utos ni Mama. Honey, bakit pa babalikin pa? Umanap ka na lang na ibang yaya para kay Rafael. Sabat ni Papa. O sige, Ramon. Habang naghahanap ng bagong yaya, ikaw muna mag-alaga sa apo mo. Kaya mo? Sitmat ni Mama kay Papa. Hindi naman nakasagot si Papa at bumaling sa akin. Narinig mo ang mama mo. Sunduin mo si Lucy. Kumunot ang noo ko. Kanina itutol siya pero isang sermon lang ni Mama, sunod agad siya. Bumuntong hininga ko. Yes, Mama. Sanaman muna ako ng tingin ni Mama bago niya kinuha ang plato sa tray at sunubukan pakainin si Rafael. Sige na apo, kumain ka na. Umiling-iling si Rafael. No, Lola. Yaya Lucy. Papalik si Yaya Lucy. Basta kumain ka na. Tumingin si Rafael kay Mama na tila naninigurado. Susunduin na ni Daddy si Yaya Lucy. Ngumuso si Rafael at sumulya pa sa akin. But Daddy, Lola? Tumingin sa akin si Mama. Kita mo? Kumamot na lang ako sa ulo. Naging bad pa nga ako sa paningin ng anak ko. Oo na, susunduin ko na si Yaya Lucy basta kumain ka na ha? Hindi umimik si Rafael at tumingin lang kay Mama. Kain na ikaw apo. Hindi ba ayaw ni Yaya Lucy na hindi ka kumakain? Magagalit yun. Gusto mo ba magalit si Yaya Lucy kasi hindi ikaw kumain? Pangutupan ni Mama. Umiling-iling pa si Rafael. Yaya Lucy? Opo, uuwi na si Yaya Lucy. O kain ka na. Sinubukan ng subuan ni Mama si Rafael. Ibinuka naman nito ang bibig at isinubo ang kutsara. Pare-parehas naman kaming nakahinga ng maluwag. Kumalma na si Rafael at kumakain na. Si Lucy lang talaga ang kahinaan niya. Sunduin mo na ang yaya ng anak mo, Ryder. Nakikita mo naman, ang babae lang na iyon ang kayang kumontrol dyan sa anak mo. Sambit ni Papa. Bumuntong hininga ako at hindi na sumagot pa. May pag-aalinlangan sa dibdib ko kung paano haharapin si Lucy. Nagigilty ako. Kung ano-ano sinabi ko sa kanya kanina. Siguradong sumama ang loob niya pero sino ba kasi ang lalaking kasama niya kahapon? Bakit may pahampas-hampas pa siya sa braso nito? Maraming salamat po talaga, tita. Naiiyak na sabi ko nang abutan ako ng pera ni Tita Ellen. May dala din siyang lutong pagkain at mga prutas. Walang problema, Lucy. Sino pa ba magtutulungan kundi tayo-tayo lang? Ang iba mo pantsahin at tiyuhin ay tinawagan ko na. Magpapadala daw sila ng pera sa akin para iabot sa'yo. Ngumiti ako at pinunasan ng kamay ang luha sa pisngi. Natutuwa ako na may mga kamag-anak ako na handang tumulong. Mga kapatid sila ni tatay. Si nanay naman ay nag-iisang anak lang at patay na rin ang mga magulang niya. May mga pinsan naman siya pero nahihiya akong humingi ng tulong sa kanila dahil hindi naman kami malapit sa kanila. Siya nga pala, inutusan ko na rin ang mga pinsan mo na halinhan ka sa pagbabantay para naman makapagpahinga ka din. Baka sa susunod ikaw naman ang nakaratay dyan sa hospital bed. Ani Tita Ellen at kasama niya rin ang bunsong anak. Kung gusto mo ate, ako na muna magbabantay kay tita. Ang sabi ni Ate Joy, wala ka daw gaan ng tulog kagabi. Suwestyon ni Farah. Wala ka bang pasok? Wala pa ate, kaya habang wala pa akong pasok, tutulungan na muna kita sa pagbabantay. Salamat Farah ha. O paano, maiwan ko na muna kayo. Iniwan ko lang saglit ang pwesto ko sa tindera. Babalik na lang ako mamayang hapon. Farah, dito ka na muna at tulungan sa pagbabantay ang ate Lucy mo. Bilin na Tita Ellen. Opo ma, dito po muna ako. Lumabas na si Tita Ellen. Sumunod naman pumasok si Rico kasama ang barkada niya. May mga dala din silang mga prutas. Puno na ng pagkain ang laman ng cabinet ni nanay. At si Joy naman ay lumabas saglit para magpa-load. Siya nga pala Lucy, sinabi ko na rin pala kay Papa yung tungkol kay Aling Luisa. Ang sabi niya ay i-assist ka daw niya sa munisipyo at ilalapit kay Mayor. Sambit ni Rico. Natuwa naman ako sa balita niya. Malaking tulong din iyon. Salamat Rico. Wala yun. Ang importante gumaling si Aling Luisa. Ngumiti ako sa kanya. Sa kanila ng mga barkada niya.
Totoo nga ang kasabihan na makikilala mo lang ang totoong ugali ng tao kapag madalas mo siyang nakakasama at nakakausap. Gaya ni Rico at ng mga barkada niya. Sa kabila ng pagiging siga nila, may kabutihang loob din sila. Naalala kong bigla ang mga sinabi ni Ryder kanina. Nakita niya daw ako kahapon na may kasamang lalaki. Ang lalaking nakasama ko lang naman kahapon ay si Rico. Sinamahan lang niya akong bumili ng gamot sa butika. Napagkamalan niyang lalaki ko si Rico. At ano naman sa kanya kung lalaki ko si Rico? Oo, mali ako na bigla-bigla akong umalis at iniwan si Rafael pero balido naman ang rason ko. Sadyang wala lang talaga sa hulog si Ryder. Nakaka-turn off siya. Sa totoo lang. Maya-may gumising na si nanay. Medyo maayos na daw ang pakiramdam niya pero may paninikip pa rin daw ng dibdib siyang nararamdaman. Nagtatanong siya kung ano sabi ng doktor, kung makakalabas na daw ba siya. Sinabi ko lang sa kanya na magtatagal pa siya sa ospital at maggagamot pa. Hindi ko muna sinabi sa kanya ang tungkol sa operasyon dahil ayokong mag-isip siya at baka ma-stress pa. Saka ko nasasabihin kapag na-solve ko na ang problema sa pampaopera niya. Pinakain ko na lang siya ng dalang pagkain ni Tita Ellen. Masaya din silang nagkukwentuhan ni Farah. Nakikipagtawanan pa siya kina Rico. Mas gusto kong nakikita siyang ganito na laging masaya. Pagkatapos niyang kumain ay dumating ang nurse at pinainom siya ng gamot. Ilang minuto lang ay nakatulog ulit siya. Kami naman ni Joy ay pinapauwi na ni Farah para makapagpahinga na daw kami at makatulog. Si Joy lang ang umuwi para magtinda ng merienda. Babalik din daw siya mamayang gabi. Ako naman ay nagpaiwan. Hindi pa ako inaantok at busy ako sa pag-aayos ng mga papel na kakailanganin ko sa paglalakad. Tinitingnan ko kung ano pa ang kulang. Maya-maya pa ay nagpaalam na sila Rico na uuwi na din. May pasok pa sila sa bigasan. Babalik na lang daw sila bukas pag out nila. Ate Lucy, may bisita yata. Untag sa akin ni Farah. Nag-angat naman ako ng tingin at lumingon sa pinto ng ward. Napaawang ang labi ko nang makita si Ryder at si Ka Andy. Nakatingin ako sa labas ng bintana ng sakyan habang nasa gitna kami ng biyahe. Papunta kami ngayon sa General Hospital ng Paraiso Verde kung saan nakakonfine ang ina ni Lucy. Kinamot ko ng daliri ang sentido. Hindi naman makati pero napofrustrate ako sa sarili ko. Nagpadala ako sa galit at selos. Paano ko ba harapin si Lucy? Paano kung ayaw na niyang bumalik? Hindi pwede. Babalik siya sa mansyon sa ayaw at sa gusto niya. Babalik siya sa aming mag-ama. Tumingin ako sa harap ng daan. Si Ka Andy ang driver ko ngayon. Wala si Gerald dahil may pinapaasikaso ako sa kanya. Nagtama ang mga mata namin ni Ka Andy sa rearview mirror. May problema po ba, sir? Umiling ako at sinandalang ulo sa headrest nang bigla akong may maalala. Gaano mo nakatagal kakilala si Lucy? Tanong ko kay Ka Andy.